Hello guys! For today's video, we are going to cook ginatang hipon with sitaw and kalabasa. So, na-prepare ko na po yung mga ingredients natin. Pagsusunod-sunurin na lang po natin yung mga ingredients. So, first, we have to saute the garlic, onions, and ginger. This time po, nilagay ko na, and then I mixed the hipon. Pinapula ko lang po yung hipon, and not to overcook. Tinanggal ko din po siya after na mapapula ko siya. So, transfer ko muna siya sa isang bowl, and then, ayan po, so, ang reason ko dito is para po hindi siya ma-overcook kasi alam nyo naman pag na-overcook yung hipon, mahirap siyang balatan at saka tumitigas yung laman niya. So, yan po. This time, tinatransfer ko na po siya. And next na po natin gagawin is ilalagay ko na po yung gata, which is lata lang po yung gata namin dito. Wala kaming fresh gata. Mas masarap sana kung yung bagong kayod na nyog. Yan. So, coconut milk. Tapos, niluto ko lang yung coconut milk sa mahinang apoy lang po. Very, very medium yung niya, yung apoy niya. Tapos, nilagyan ko rin siya ng shrimp cubes, pampalasa. So, yan. Pakuluin lang po, tas konting halo. Medyo light lang yung halo natin para hindi siya mag-curdle. Yan po, dahan-dahan lang. And then, after, kung feeling nyo, luto na yung gata, pwede na natin ilagay yung kalabasa. Tapos, ayoko din ng medyo overcook yung kalabasa, kaya medyo konting, lang po, kulo lang dyan. After nyan, minix ko na din po yung sitaw. So, yan, para hindi nga siya ma-overcook. Pwede na nating ilagay yung sitaw. Tapos, hintayin lang natin, siguro mga 5 minutes. Tansya-tansya lang po. Chine-check ko lang every now and then kung luto na siya. And, pwede nyo na rin timplahan kung nakukulangan kayo sa alat niya sa nilagay nyong shrimp cubes, pwede nyo lagyan ng konting asin or patis. And then, nilagyan ko din po siya ng paminta and konting chili powder or chili flakes. Yon, depende sa panlasa nyo. Mekos-mekos lang natin yan. Tapos, yan, feeling ko luto na yung sitaw and kalabasa. So, ibabalik na po natin yung shrimp. Ayan. Ilalagay na natin. Tapos, konting kulo lang po. Pwede na yan. So, pinakuluan ko lang siya mga 2 minutes after kong ibalik yung shrimp. Tapos po, everything is done. Luto na siya. Kulang na lang ay kanin. At siguradong tataob na naman ang mga kaldero nyo sa sobrang yummy ng ginatang hipon with sitaw and kalabasa. Try nyo mga mi. Sobrang may enjoy ng family nyo, ni hubby at ng mga kids. Sobrang dali lang niyang lutuin. Kaya, go, go, go. Enjoy!